Kasi, yung sa physical kasi, guys, masugatan pa na ako gagaling siya. Pero yung emotion ko, wala nang mga gamot ko, guys. Ayoko na. Hindi ako pwedeng mag-isa. Pero mas pinili ko dito sa Manila kasi dito ako may peace of mind. Gusto kong makasama yung magulang ko pero ayoko umuwi sa amin kasi mas nasasaktan ako pag nandun ako dahil sa mga problema, mga trauma na naranasan ko. Guys, alam nyo, nagpapasalamat ako kay Sir Mike, kay Ballpoint, kay Takero, sa lahat ng mga kaibigan ko na pinapalakas yung loob ko dito nga po sa personal problem ko. Alam nyo, sa totoo lang, yung nangyaring masama sa akin na kung saan nagkaroon ako ng sandamakmak na pasa. Na-trauma ako sa pag-ibig. Dati na talaga nila akong pinapayuhan na wag yan. Kasi tinry niya na i-hack yung account ko. Si Takero ang umayos noon. Tinulungan ako ni Boss Mike. Alam nyo, matagal na sana akong wala dito sa YouTube. Gumawa na naman sana ako ulit ng panibagong account. Dahil sa kagagawan ng putang ng ex ko na yan. Si Takero ang umayos ng account ko. Pero kahit ginawa niya sa akin yun, pinatawad ko pa din yung lalaking yun. Pumunta pa kami ng Palawan. Lahat sagot ko kasi ganun ako magmahal eh. Hindi ako yung nagsasabi na yung parang anuin ko siya na gusto mo naman yan eh kasi kayo gusto gumala. Ang gusto ko lang mangyari maging masaya kami sa aming anniversary pero matagal niya na po sa akin ginagawa yung hinahawakan niya ako dito. Binabalibag niya ako. Sobrang napaka-traumatizing yung ginawa niya sa YouTube account ko. Pinatawad ko siya. Nakipagbalikan pa din ako. Kahit ganun yung ginagawa sa akin, sinasabihan akong pok-pok. Sinasabihan akong bayaran. Sinasabihan niya akong mamatay ka na. Alam niyo guys, may honest sa Diyo. Itong gamot na iniinom ko. Yan, yung Rivotril, Escitalopram, tapos yung mga medical ko, nagpa-neuro, nagpa-psychiatrist na ako. Kasi umaabot sa mundo na 3 araw na akong hindi nakakatulog sa nakaisip kung bakit ganito nangyari sa akin. Kung bakit ako ginanito. Dinadawit ako sa mga issues niya. Hindi niyo alam yung pinagdaanan ko guys kasi kinikip ko lang yan. Ayaw ko kasing magmukhang nakakaawa ko kasi personal problem ko to. Pero since na-open ko na siya sa aking mga kaibigan, tapos kinontent na din nila, gusto kong magpasalamat sa mga taong laging nandyan para sa akin, especially sa'yo, Boss Mike. Sobrang papasalamat ko, tapos one call away si Ballpoint man kapag meron akong problema, tinatawagan ko siya. Ballpoint, ganito na yung nangyayari sa akin.
Umiiyak ako. Ang akala na nga'y mamatapang ako, pero hindi yun totoo. Kasi ang tunay na matapang, kahit sa personal, di ba dapat lumalaban? Eh, hindi ako ganun eh. Tingnan niyo yung mga pasako na ginawa ng lupal na lalaki na yun. Buti na lang yung kaibigan ko, pinicturean niya kasi sabi ko, "Be, wag mo nang picturean kasi lilipas din to, baka magbati din kami." Sabi sa akin ng kaibigan kong si Aileen, "Hindi, picturean lang natin, baka in the future, magamit mo to." Ilang beses niya na kasi itong ginawa sa akin. Tinutulak ako sa hagdan, munti ka na ako mahulog sa second floor. Tapos sinasakal niya ako. Sinira yung iPhone 13 ko. Tapos hindi naman siya yung nagpaayos nun. Ang dami kong traumatic experience kaya dati gusto ko, diba, doon sa probinsya. Dati gusto ko doon kasi mas peaceful yung life ko. Pero nung nakilala ko yun, yes, nung una, aminado ko na okay yung relationship, nagtitiktok pa nga kami, pero habang tumatagal, mas nagiging toxic hanggang sa ito na, ayoko nang umuwi dun sa amin kasi natatakot ako na baka lahat ng lalaki na nandun sa Samar, ganun din. Kaya nandito ako sa Manila, mag-isa. Eh, hindi nga ako pwedeng mag-isa. Kasi kapag di ko naiinom yung gamot ko, parang ang bilis na lang sa akin. Gusto ko na lang tumalon dyan. Pinawagan ko din si Goy. Pinayuhan niya ako. Huwag kong gawin yung mga bagay na yan. Nakinig naman ako sa kanila. Kaya, binibilit kong maging strong. Binibilit kong maging strong. Hindi ko na, kasi kayang ikim kasi ang sakit eh. Kapag ginikim ko siya, ang sakit. Inomen ko na sa mga kaibigan ko yung nangyayari sa akin. Kasi akala ko walang makikinig sa akin. Akala ko pag inomen ko, humusgahan nila ako. Pero sobrang laki ng masasalamat ko kasi pinayuhan nila ako. Mas lalo nila akong check time by time. Akala ko wala na akong kakampi sa buhay. Ito yung mga natamo ko sa kanya. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Yan, tignan nyo. Bakit sa paa? Madami magtatanong. Kasi hinihila niya po yung buhok ko. Tapos alam niya yung nangyayari sa akin. Habang hinihila niya yung buhok ko, syempre nakahiga ako. Yung paa ko po, yung tuhod ko po, yung natatamaan. Noon po sa kalye. Tapos napapahiya po ko noon sa amin. Influencer ako pero ganun ako tratuhin. Tapos, ito ba? Tingnan nyo. Diba? Yan, sobrang dami. Sobrang dami. Yan ba yung sa kamay ko? Yan ba yung pinakamalaking sugat ko? Tapos, gumawa naman kami ng kasunduan. Hindi ko na lang po ipapakita. Pero, meron pong perma yan ng ng lalaking yun. Ang akala ko, hindi niya nauulitin. Pero inulit niya pa din. Pumunta sa bahay, may dalang kutsilyo. Yung kaibigan ko, muntik niya pang saksakin. Tapos,
umaakyat minsan doon sa bahay, sa second floor ng bahay namin. Tapos nagwawala siya doon. Sobrang nakakatakot siya pag nagiging ano siya. Pag nag-freak out. Hindi ko alam kung ano yung ginawa ko sa kanya. Pag meron akong mga kaibigan, sinasabi niya lalaki ko daw. To the point na nawawalan na ako ng kaibigan. Kahit babae, sinasabihan niya na yung mga kaibigan mo, kilala ko yan, mga pokpok yan. Grabe, di ba? Hindi lang yan yung napicturean ng kaibigan ko. Madami pa. Kaya mas pinili ko. Kahit dito sa Manila, hindi ko kayang mag-isa kasi wala yung magulang ko. Pero parang sa peace of mind ko, pumunta ako dito ako nag-stay. May time na nag-a-attempt na ako na mawalan. May mga times na ganun yung nangyayari na sa akin. Pero binibilis ko maging strong. Kasi kailangan kong magmakatatag kasi itong problema na sabi nila. Nilibas din yan. And yes, nasa legal process na itong case na to. Nasa legal process na siya. And I hope na yung iba pa nating mga kaibigan sa government, tulungan ako dito sa kasong ito. Kasi bukod sa ako na ngayon na agrabyado, ako ba yung binabaliktad at binasuhan din ako nila. Hindi naman ako natatakot doon. Ang tanong ko lang kasi, bakit? Diba? Ako na ngayon agrabyado dito. Ako na ngayon nasaktan. Ako na ngayon bakit kailangan pa akong baliktarin ng taong yun. Wala kasi ako mapag-openan. Nung mga way back May, kung nakikita nyo sa isang linggo, once or twice na lang ako nagpo-content. Kasi dinadamdam ko pa din yun. Paulit-ulit ko kasi siyang pinapatawad, guys. Paulit-ulit. Paulit-ulit. Kasi kala ko magbabago. Hanggang sa hindi ko na nakayanan. Nung nakipaghiwalay ako, mas lalo akong ginugulong. Gumagawa ng fake account. Makasirain ako. Hindi ako pinapatigil. Hindi ako tinitigilan. Wala akong ibang magawa kundi umiyak na lang. At hindi ako sa inyo ng pasensya kung makikita niyo ako ngayon na sobrang hina ako. Mahina talaga ako. Sobrang hina ako, guys. Hindi sisi ko yung sarili ko.